So, ano tong test and learn software? So, ito yung software na ginagamit nila para mag-analyze, mag-gather ng data at mag-conduct ng experiments. Kumbaga, ito yung mga parang statistics ng mga businesses na maraming branch. Parang ganun. Doon nila nalalaman na yung mga data na nag-gather nila from their testing sa kanilang mga negosyo, doon nila nalalaman. So again, yung isang business concept o yung isang retailing concept na test and learn, pwede palang maging business tool o gawa ng software. Meron, nilabas ng Google, meron siyang test and learn na software. So, lahat ng business concepts, may may software kung gugustuhin. At kung talagang widely used or pinapractice or nagiging common practice sa mga businesses locally and globally, syempre magkakaroon ng software yun. Asahan na natin. So kasi yan, sinasabi nyo na baka hindi gagawin, hindi kayo gagawa, sino makakapagsabi? Di ba? Yung test and learn na yan, kagaya yan, yung test and learn, hindi nyo alam. So, pag gagawa lang kayo ng test and learn software, tsaka nyo lang siya pag-aaralan. Usually, ganun yung nangyari. Kung hindi mo pagagawa ng software, hindi mo pag-aaralan kung ano yun. Kasi sasabihin nyo, hindi naman parte ng trabaho nyo. Ano pat nag-comsci kayo? Kagaya nito. Wala naman to sa, anong tawag rito? Wala to sa, wala siguro to sa, siguro, ito yung mga singit na topic sa e-commerce. Kung meron kayong e-commerce na subject, ito siguro yung mga singit. Yung test and learn, siguro, ituturo sa inyo yung concept. Pero yung test and learn na software, siguro ito yung singit sa e-commerce na subject. Kung meron kayong e-commerce na subject na meron na ngayon karamihan sa mga schools. Ituturo kaya to, isasama kaya to sa course outline. Di ba? Well, kung hindi, ito yung mga bagay na idadagdag nyo dapat. At dapat sa school pa lang, tinuturo na sa inyo na whether software for academies and whether yung software for the academe and software for the companies or the industries, dapat pag binigyan kayo ng chance, kaya nyong gawin. So, yun lang po.